Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, ito na talaga ang inaantay ng taong bayan. Senador Marcoleta, nako po, lalaya na. Ito ang sinasabi ng mga komento. Dito naman mga kababayan, talagang nakapagpiyansa na daw. Halaka. Pero dito mga kababayan, dahil nga viral si Benny Abante, ang pastor na santong-santo at feeling santo, pinakain ng mura ni Alona, isang magaling na political analyst na buljak. Kasi naman mga kababayan, imbes gawin ni Kong Benny Abante na gawing bigyang solusyon ang nangyayaring baha, aba, pinagtanggol si Junior. Aba, isinisi yung baha kay Sara. Pinarusahan daw itong Pilipinas dahil kay Sara. Galit na daw. Dahil hindi daw nirerespeto ang impeachment. Hindi daw nakakapunta sa mga trial. Yung Diyos ni Benny Abante, galit na daw. Nako po, kaya ngayon, pinatikim ng mura, adobong sampal, tadyak na adobo. Mga kababayan, pati si Atty. Guanzon na buwisit na rin dito kay Benny Abante Boydila. Ito yung sinasabi ng mga komento. In due respect to Congressman Benny Abante, binabasa lang natin yung mga komento. So dito mga kababayan, aba, pinagtanggol talaga si Junior. Kahit pinagmumura na ng taong bayan, pinagtatanggol pa rin. Grabe na ito mga kababayan. Talagang yung baha, solid. Dahil kinalimutan nila yung issue ng flood control. Itunutok kay Sara. Inambush nila si Sara mga kababayan. Gusto talaga nilang palabasin ni si Sara ay may kasalanan. Pero dito mga kababayan, hinahabol sila ng karma. Yung kalikasan, ibinulgar ng katotohanan. Pati si Erwin Tuplok, nataranta na, umiiyak na sa bao, tumigil ka na. Mayayari na ako. Hahabulin na ako ng karma dito. Kaya si Benny Abante umiiyak na rin. O eto, pakinggan natin. Alona, 30, binuljak si Pastor Abante kasi nga, isisiba naman kay Sara. Bakit? Hindi ka naman kasi abogado, pastor na kabayo ka, sabi. Bakit mo si Sara abogado? Alam nyo mga batas-batas, ikaw. Pumaldo ka na kasi. Yan ang sinasabi ng mga komento. Tignan nyo ha. Alona, pasok na. Tignan nyo paano bumuljak ito. Ang galing nito. Hoy, Padre Damaso, hindi si BP Sara ang dapat mong hanapin. Ngayong bagyo, hanapin mo yung mga buwakang pumaldo sa flood control. O, kita nyo ha, ito. Pati ang Diyos nagagalit na rito. Hala ka. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Yari. Ano ginagawa ng ating Vice President? Hala ka. Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Hala. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Hala. Dapat maharap siya. Wow. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At ganito gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Putang inang tong si Padre Damaso kung makapagsalita, akala mo naman nanalo. Hoy! Bumaba ka sa pwesto, hindi ikaw ang binoto ng mga taga-distrito mo. Ayun, yun naman pala ang yabang magsalita, mga kababayan. Nang agaw lang ng pwesto ito, hindi naman binoto ng taong bayan. Nako po, mga kababayan, kayo nakatikim ng mura ito. Nako po, mga kababayan ko, yari na. Putang ina ka, hanapin mo si VP Sara. Bakit siyang hinahanap mo? Hindi naman siya presidente. Ang hanapin mo yung mga pumaldo sa flood control. Yung mga pumaldo dyan sa DPWH. Bakit si Sara? Ano kinalaman niya dyan?
Pati hindi presidente ang hanapin mo bilang siya naman ang leader ng bansa. Pero kapag nalalaman na nagagalit na ang Diyos, Hoy, Padre Damaso, pinapakita lang ng Diyos kung gaano kasinungaling ang administrasyon na ito. Hindi ba napapasin, every time na pagkatapos ng SONA, bumabaha. Ipinapakita lang talaga ng buong may kapal ang kasinungalingan ni Bangag. Alam niyo mga kababayan, she's telling the truth, but nothing with the truth, mga kababayan ko. Tignan niyo naman ang ginawa nila kay Senador Marcoleta. Para mapatigil nilang bunganga ni Senador Marcoleta na nag-iimbestiga sa anomalyang ito. Anong ginawa nila? Pinagtulungan nila. Ginawan nila ng kung ano-anong kaso. Yung donasyon, ginawang plunder ng mga Estas Barabas. Sinong hindi mapapamura? Mga kababayan ko, yan ang laging sinasabi na pasabog ni Senador Marcoleta para tayong pinagnakawan sa tanghaling tapat ng mga buhaya na nakakurbata. Yan ang laging sinasabi ni Senador Marcoleta. Bakit itinigil ang pag-iimbestiga ng flood control issue? Ito rin ang gusto na ni Tuplok, ni Pinkilista, ni Tototista. Itigil ang pag-iimbestiga ng flood control issue. Itutok ang panahon nila sa impeachment trial. Ito na lang daw ang pagtuunan ng pansin. Huwag nang tutukan ang flood control issue. Marami daw problema. O ngayon, yung racket-racket ni Junior, nasampal siya ng katotohanan. Kinarma. Langit na ang nagsasabi. Ibinagsak na ang sampal. Binuljak na ang kanilang pagmumuka. Hanggang liig na ang baha. Hanggang tao na. Abot na yung kisame ng bahay. Yung basketball court sa Tatalon, Quezon City. Diyan sa Calao, pati yung bus, binahana. Saan ka nakakita? Bumabiyahe na bus. Pati yung tubig nasa loob na. Tapos isisisi mo yung kay Sara. Sasabihin mo, biyahe ng biyahe. Hindi ka kasi abogado. Ayan, napamura tuloy si Alona sa'yo. Si Miss Alona, eto, tignan nyo ha. Sama-sama kayo, puro kayo mga buhaya, ang kakapal ng mukha nyo, may nalalaman ka pang may impeachment trial, humarap na siya, etc. bla bla bla. Unang-una, peking congressman, abante. Hindi kailangan sa impeachment trial si VP Sara. Pwede siyang pumunta, pwede rin hindi. So, walang batas ang nagsasabi na kailangan nandoon siya. Tapos sabi mo, kailan humarap na siya para matapos na to? Tartado. Para matapos ang lahat ng ito, ang kinakailangan lang ay bumaba na sa pwesto ang adik na Pangulo. Ganun kasimple. O ayaw nyo, kasi nga, puro kayo yung nakikinabang sa tax na sinusumbat mo kay VP Sara. Kayong nakikinabang, kayo ang nagnakaw. May gulay sa tax na pinaghirapan ng taong bayan. Yung pera sa kaban ng bayan, ilan lang kayong nakikinabang. Grabe, putang ina, kung umarte kayo, parang kayo ang may-ari ng Pilipinas. Manghayop kayo. Putang ina mo, hanapin mo si VP Sara, hanapin mo yung mga pumaldo sa DPWH, hanapin mo yung mga pumaldo dyan sa flood control, gago. Ayan mga kababayan ko, nako po. Grabe mga sinasabi ni Alona dito. Ito yung hindi binoto biglang nanalo. Hala ka. Grabe hindi pala binoto pero nanalo. Nang agaw pala ng pwesto ito. Mga kababayan ko. Saan ka nakakita ng hindi naman binoto biglang nanalo Yawa. Ayan tignan nyo. Buhay pa pala itong si banal na aso, halaka. Matandang pa orong, bangag din to, halaka. Abante, natanda na orong, naku po. Tama ka dyan, madam. Na para bang iisa lang ang nasa gobyerno ngayon. Nag-hallucinate na. Ano ba yan? Ito na naman. Dok, gising pasyente. Nahaha, sinisi kay BP Sara na naman. Nabuwang ka na, bakit may dala pang timba si BP? Ang kulit mo, sabi ko na sa inyo nagkakape. Umuwi ka muna, baka maabutan po siya. Nabigyan ka ni Father ng malita, ano ka ba? Hala ka. Yan ang sinasabi natin. O eto, tignan nyo ito ha. Meron ako yung papakita sa inyo. Talagang galit na. Eto, si Charina de la Cruz, isang netizen. Talagang makapigil hininga.
O eto mga kababayan, napamura talaga dito. Tignan nyo ha, paano magmura. Galit na rin ito mga kababayan dahil sa baha, dahil sa ginawa nila kay Marcoleta, pati yung mga taong bayan, nagagalit na talaga. Ng congressman, mga puki ng ina nyo, mga putang ina nyo, mamatay na lahat ng mga pamilya nyo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, mga buwaka ng ina nyo, lahat kayo mamatay. Hindi kayo dapat patawarin, mga putang ina nyo ng congressman. O ayan mga kababayan, o tignan natin ang pasabog ni ni Attorney Guanzon. Mga kababayan, check natin. May pasabog ito. Binira din itong si Benny Abante na galing-galingan mga kababayan ko. Tignan nyo ha. Takot na si Abante. Guanzon, binanatan si Abante sa hamon kay BP Sara nung humarap sa impeachment trial. Nako po mga kababayan ko. Ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan. Eto mga kababayan ha. Yung barilan, nagkabarilan po sa Ateneo de Zamboanga. Ito ang pasabog ng Anticlear. Mamaya ipakita natin si Rowena Guanzon ano bang nangyari. Tignan nyo po ha, may nagkabarilan talaga. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na Alam nyo mga kababayan, para mawala itong mga ganyang mga barilan sa school, pulis na ang ilagay nyo, sundalo. Yan ang magbantay dyan. Bawat estudyante ay kailangan klaro, walang bit-bit, kapkapan ng kapkapan, magkaroon ng detektor, na mga metal detector. Kasi kayo, a-action lang kayo pagka may nabaril na. Naku po mga kababayan, itong si Junior na ito, itong tagapagsalita niya, nga din ito Tignan nyo ha. Minsan na po natin nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganito klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo sa mga nakakatanda o ibang bata. At sinisip ang mga guro, naku po. nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Ayan mga kababayan, binanatan na naman ni Impacta itong si BP Sara. Magaling ito pag si Sara ang binabanatan mga Duterte. Minsan na po natin nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang mga tao. Grabe na parang kasalanan ng mga guro kung bakit may ganitong krimen nang nangyayari sa loob ng eskwelahan. Nakakalungkot lang na galing pa itong mga line na ito sa isang empleyado ng pamahalaan. Unang-una, walang sino man na guro ang gusto ng ganitong mga pangyayari. Pangalawa, trabaho ng pamahalaan na pangalagaan ng kanyang nasasakupan, hindi yung kasalanan pa ng mga guro. Diyos ko, Anticlear, impacta ka talaga, sabi ng mga komento. Isinisi pa sa mga guro, nako po, yawa na. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin
at handang pumatay. O, kita nyo mga kababayan, isinisi na naman kay Sara. Assassin daw pagbabanta. So si Sara na naman ang may kasalanan. Bobo, tanga. Yan ang sabi ni Sabas. Sabas Gire. Pagire-gire, parakit-rakit. Habang nasa baha, nanonood kay The Wonder. Isipin nyo mga kababayan, isinisi na naman kay Sara. Auntie Claire, kailan ka ba gigising? Kailan ka ba lalabas sa isang bote? Kung saan para kang nakakulong, na para bang lumulutang ang iyong isipan, na para bang lutang, para nang walang tamang pag-iisip. Isinisi mo na naman. Kay Sara na naman, nagbabanta daw, natotolerate daw mga bata, isinisi sa mga guro. So si Sara na naman may kasalanan. Imbes na gumawa kayo ng mga solusyon, si Sara na naman ang binanatan mo, isinisi mo sa guro. Yawa, mga kababayan, yawa talagang ICC na ito, impakta ng palasyo. Nagngangawa-ngawa na naman. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. O, kita nyo mga kababayan, imbes na magsabi ng magandang balita para naman yung mga damdamin ng mga nasawi doon, yung mga pamilya, gumaan-gaan ang kanilang pakiramdam, para bang ginagalit pa ni Auntie Claire yung mga tao para si BBM bumaba na sa pwesto. Kasi nga, itong tagapagsalita ng palasyo, ngawa ng ngawa, imbes magbigay ng magandang mensahe para bigyan ng solusyon ng mga paraan para maiwasan yung mga ganitong insidente o krimen sa loob mismo ng mga paaralan, gumawa ng mga paraan talaga na magiging ligtas ang mga guro at mga estudyante, na hindi magkakaroon ng mga putukan at barilan. Isipin nyo, gagawa pa ng eksena. Gaslighting pang ginagawa ni ICC, impakta ng palasyo. Wala nang ginawa kundi manisi ng manisi. O, tignan mo ang flood control. Sinasabi mo, wala nang baha. Humuhupa na. O, tignan mo, hanggang tao na. Saan iniligay ni BBM yung mga higanteng mga tubo na mga malalaking pipe doon sa G. Araneta na sinasabi niya pag umulan at bumaha, hindi na natin mararanasan. Pero naka-naka hanggang tao pala. Ayan, kaya kayo namumura ng taong bayan. Yawa talaga. Ang BJMP O, tignan nyo mga kababayan na Atty. Guanzon. Check natin. Anong sinasabi na Atty. Guanzon dito? Ano, BBM? Tatanong ka pa? Bakit tayo nagkaganito? Yan na. Manhid ka ba? O talagang bangag ka lang? O, ayan na mga kababayan. O, tignan natin. Nasaan na yon yung si Rowena Guanzon? Check natin si Rowena Guanzon mga kababayan ha. Check natin yung kanyang pasabog dito. O, eto. Ayan, bakit si Sara ang hinahanap mo? O, etong pasabog ni Ma'am Rowena. Bakit si Sara ang hinahanap mo? O, eto. Check natin. Ayan. Takot na si Benny Abante Guanzon. Bina natin si Abante sa hamon kay BP Sara nung humarap sa impeachment. Di natin makita yung video. Ilan po ang anak niya, Daddy? Saan na yung video, mga kababayan? Nasaan na? Hanapin nga natin yung video. Ito, yung video ni Ma'am Rowena Guanzon. Check natin. Ito. Ito talaga si Abante. Ang utak.
paatras. Hinahamon mo Vice President na mag-appear at magtestigo dyan sa impeachment niya eh. Hindi ka ba abogado? Hindi nga, no? Kasi under the rules of the impeachment dyan sa Senate, the respondent, Vice President, does not have to appear. Kaya nga may mga abogado eh. May mga testigo din siya. Ba't mo ba kinukulit? Para kang... umuutos ba sa'yo na nangungulit ka? Imbis na mangulit ka, ay solve mo yung problem dyan sa bahasa distrito mo. Flood control funds. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Imbes itong si Benny Abante, parang utak antikler ang utak. Sinisisi kay Sara yung mga nangyayari. Bakit? Si Sara ba ang presidente? May batas ba na nag-uubliga na si Sara ay magpakita sa impeachment trial? Hindi kasi abogado mga kababayan. So si Anticler naman, yung barilan sa Zamboanga Ateneo, sinisi kay Sara Duterte na naman. Puro sisi. Mga agaw na ng project, isisi na naman kay Sara yung nangyaring barilan. So yung baha, isinisi kay Sara. Yung barilan dun sa Zamboanga, isinisi kay Sara. Mga estas barabas. Ibang klase mga utak, parang mga nakapulburon. Yan ang sabi ng mga tao. I-solve mo. Alam mo, tingin ko dito kay Abante, takot na takot ito sa 2028 eh. Kasi di ba natalo na to? Takot na takot ito na mag-endorse si VP Sara ng kalaban niya, no? Syokot ka, no? Bante, no? Kaya ka nanggugulo eh. Hayaan mo na yung impeachment court. Hindi ka kasi abogado, kaya sausaw ka ng sausaw dyan na hindi mo alam ang rules. Tumigil ka na nga, shut up. Ayan, kumain ng mura tuloy. Check natin na. Naku po. Check nga natin, ulitin nga natin si Anticler. Anticler. Zamboanga versus Sara Duterte. Zamboanga. Tignan natin na. Tignan natin. Ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Ayan. Ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay Ayan mga kababayan, sinisi na naman kay Sara. Anong sinasabi ng komento? Sa lakas ng ulan, nakatakas na naman sa mental. Mga kababayan, sa lakas daw ng ulan, nakatakas na naman sa mental si Anticler. Sinisi na naman kay Sara ang nangyaring barilan.
O, tignan nyo Baka sabihin na naman na konektado na naman ang mga Duterte. Kung sila ang pangalawang guro, sino ang unang guro? Si school principal. Ang talino mo talaga, Auntie Claire, kaya idol kita. Na-connect mo na naman. Anti-ICC. Pangalawang magulang, hindi pangalawang guro. Correction, Ma'am Claire. Here we go again. Sisi na naman. Pangalawang magulang, pangalawang guro. I-connect talaga kay Sara. Naka-default talaga siya sa mga Duterte. Lahat kinokonekta. Pangalawang guro, may pangatlong guro ba, ICC? Pangalawang guro, ngani. Kakanood sa'yo, kaya ganyan na ang mga kabataan. Ikaw, unang guro. Ngayon, politika pa din. Imbes gumawa ka, magsabi ka ng mga solusyon. Para naman humupa yung tensyon. Aba, pinalala mo pa. Para bang ginagaslight mo pa ito. Kaya tuloy, namumura ka ng taong bayan. Isisi mo lagi kay Sara. Kung si Benny Abante, isinisi kay Sara. Yung baha, ikaw naman, isinisi mo na naman sa mga Duterte yung barilan. Diyan sa Sambuanga, mga kababayan ko, yawa. Anong klaseng ICC na ito? Aha. O, tingnan nyo mga kababayan ito. Manhid ka ba? O talagang bangag ka lang? Tingnan mo, sa buong buhay ko dito sa Maynila, di pa ako nakakita ng baha na ganito ka taas. Hindi lang itong bahang ito, nakaraan pa. Hindi lang dito sa Maynila, hanggang sa mga probinsya, pero dito ngayon sa Metro Manila, grabe, baha sa Espanya, baha sa Pasig. Yung kaibigan ko, sabi niya, lubog na kami dito, attorney. Di pa nangyari ito sa amin noon. BBM, dapat ilublog mo yung ulo mo sa baha para matauhan ka na ikaw may kagagawa nito lahat. Hanggang ngayon wala ka pang pinapakulong. Kaya ulit ng ulit itong pagnanakaw na ito. Ayan mga kababayan ko. O, i-check natin si Jesus Duque. Anong masasabi niya? Tignan nyo mga kababayan Si Jesus Duque naman ng bigyan natin kasi magaling po ito O, tignan nyo ito. Alam niyo yung last week lang yata yun, sinabi ni Claire Castro na yung tubig dati hanggang tuhod, ngayon hanggang gutter na lang, di ba? Pati si BBM, sabi ni BBM, because of the installation of Ayun nga mga kababayan, ipinagyabang kasi ni BBM. Nagpagawa tayo ng mga higanteng mga pipeline nasa ilalim na ng G. Araneta papuntang San Juan River. Hindi na tayo mababaha. Pag umulan ng malakas, bumagyo, hindi na natin maranasan ng baha. Aba naka mga kababayan, bumaha, yawa. of these new pumps. Ang lakas mag-drip ni BBM at saka ni Claire Castro, Alam niyo yung last week lang yata yun, sinabi ni Claire Castro na yung tubig dati hanggang tuhod, ngayon hanggang gutter na lang, di ba? Pati si BBM, sabi ni BBM, because of the installation of these new pumps, yung dating hanggang tuhod ay hanggang leeg na. Yawa. Hanggang leeg naman. Yawa, kayong dalawa? Pinagtritripan nyo kami. Ay, nako. Pinagtritripan nyo kami. Pinaglalaruan naman kayo ng ating panahon. Sa bawat salita nyo, kinukontra kayo ng panahon. O ayan mga kababayan, talagang nakakatawa na talaga itong gobyerno ni Junior.
Tapos meron pang tagapagsalita na ICC, impacta ng palasyo. O sabi po ni Lacson tuloy, Lacson. 1.9 trillion sa flood control pero baha pa rin. Itanong mo sa sarili mo yan, Lacson. 'Di ba? Sabi mo, doon sa ebidensya lamang tayo tapos si Marcoleta pinakulong mo. Yawang Junior at Ping Lacson na ito. Mga yawa kayo, kaya minumura kayo ng taong bayan. Si PRRD dati, mahal na mahal ng taong bayan, mga kababayan. Talagang gustong-gustong makita sa personal. Pero ito si Dayonyor, minumura pag nakikita. Isipin niyo yung mga pinagsasabi niyo. Malakas nang humupa ang baha, hindi na siya nagtatagal. Naging dagat na. Yawa. May mga estudyante sa UST na na-stranded. Nag-overnight doon. Kinginan yung dalawa. Yawa talaga, Jesus Duque, no? Tuntugin. Yawa. Kasama ito si Vince Dizon. Mura ng mura. O ngayon, ba't hindi ka makapagmura? Shout out kay Boss Leo. Mga yawa. Leo, lumaban palo. O ayan mga kababayan ko. Magugulat na lang talaga kayo sa mga, naku po, anti-clear. Kung ano-ano na naman sinasabi mo. Wala nang baha. May mga flood control tayo, 5,500, hindi na babaha. May racket na rin tayo. Yawa, anti-clear. Ay namumura kayo ng taong bayan. O, palike at pa-share mo mga kababayan. O, ito pa. Shout out sa'yo. Nabasa ko yung post mo, natawa ako eh. Nag-aantay din ako ng mura na malutong sa harap ng mga kamera para sa baha sa Quezon City at Manila. Wala tayo. Yawa talaga. Natawa na nga ako doon sa binibida niyang aspalto. Yung pala, hindi ko mapigilan. Grabe, no? Sabi niya. Alam niyo mga kababayan, parang bobo na lang ng mga tanga yung nasa gobyerno ngayon, no? Talagang mabibwisit kayo. Pinagtutuunan nila yung impeachment, ipakulong yung mga kalaban nila, pinupolitika nila. Imbes na mag-imbestiga si Marcoleta, hanapin yung tunay na magnanakaw, ipinakulong nila. Yawa talaga. Hanggang kay Tatay Digong. Naku po, ngayon sila Robin naman at Bongo. Meron na daw mga warrant of arrest galing ICC. Grabe talaga. Mga yawa talaga mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Like at share ang video ito hanggang umabot po. Nang umabot sa mga feed nyo, i-share nyo sa mga grupo ito para malaman ng taong bayan ang kabangagan ng mga ito. Isisi ba naman kay Sara yung barilan sa Zamboanga, Ateneo? Yung baha, sinisi ni Pastor Benny, yung nangyayaring baha. Baka kayo, binabaliktad nyo lang, kinakarma kayo. Yan ang dagok at palo ng kalikasan. Diyos na rin ang nagsabi na ituloy ang pag-iimbestiga ng flood control issue. Okay, mabuhay po.